Muli po magandang tanghali po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po sa ating Bible study dito po sa Messengers of the North Facebook page. Salamat po sa mga sumusubaybay sa ating mga programa tuwing Martes at Huwebes, alas 12 po ng tanghali. At sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook page, paki-follow na po para lagi po kayong updated sa ating Bible studies. Okay, bago po tayo magsimula, nais ko pong paalalahanan muli ang ating mga tagapakinig at taganood na kung meron po mga prayer requests ay paki-type lang po sa ating comment section. Ganun din po kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating mga pinag-aaralan. At bago po tayo makarinig ng mensahe ng awit sa tanghali pong ito, tayo po muna ay manalangin. Maraming banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na inyo pong sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa amin sa araw-araw. Naway gabi po kami sa amin pong nag-aaral sa inyong salita. Ang halipong ito, na po ang batas sa amin, hindi lang magbusog sa physical na pagkain, ngunit ganito po sa spiritual na pagkain. Na po ay alitan niyo po rin ang panguna sa amin pong Bible study. Pastor Jess, na po ang mga tawi sa kanyang pong bibigay magmalampasan. At patawarin niyo po kami sa inyong mga pagkukulat, mga pagkakasala, sa inyong mga pag-iisip, panalita sa mga pagkikilos. At ang lahat ito ay ang ginagala ang inay tayong punitin sa matuloy sa pangalan po ng pagligtas sa Jesus. Amen. At bago po tayo tuluyang lumako sa atin pong pag-aaral sa tanghali pong ito, tayo po muna ay makarinig ng mensahe ng awit. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when hearts have failed, God will take care of you. When dangers, fears, your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide.
Okay, maraming salamat po sa kapatid po natin na naghandog po ng awit. Nagpapaalala po sa atin na ang Diyos ay lagi po ang kasama po natin, nag-iingat sa atin. At basta tayo po ay laging nakakonekta sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay bigyan na po natin ang pagkakataon sa ating pong tagapagsalita sa ating pag-aaral sa tanghali po ito tungkol po sa Law and Grace. Kuha po tayo ni Pastor Jessamine. Good noon sa lahat at praise be the name of the Lord for His great mercy and love sa bawat isa sa atin na tayo ay iningatan ng ating Panginoon at patuloy na binigyan ng kalakasan. Gusto kong batiin yung ating mga taga-subaybay dito sa ating programa na The Messenger of the North. At sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa ating paksa na mayroong titulo na Law and Grace. Okay, ang ating pong tema ngayon ay isang ayon sa nabanggit kanina ni Brother Jomar. Okay. Okay, ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Okay. Doon sa nakaraan ay tinalakay na po ni Brother Jomar ang kautusan o ang tinatawag na Ten Commandments. Yung law na binabanggit dito ay tumutukoy doon sa 10 utos. Okay, at after na ang tao ay magkasala, mga minamahal, basahin natin dito sa Romans 3:21, tayo po ay magpatuloy sa ating babasahin. Maikli lang po ang ating tema ngayon, mga kapatid. Okay. Dito sa Romans 3:28, for all have sinned, okay, and come short of the glory of God. At sa 1 John 1:10, if we claim we have not sinned, we are lying. After the fall of Adam and Eve, it is impossible for each one of us to form a righteous character. Okay? Ang righteous character na tinutukoy dito ay yung ang standard of righteousness, walang iba ang Ten Commandments. Pero doon sa pagkatapos ng tao ay magkasala, ay wala na siyang kakayahan sa kanyang sarili na maabot ang pamantayan na yon o yung pagsunod sa kautusan. Kaya dito sa Romans 3:23, gusto ko lang i-clarify na pag ang tao ay pinanganak, ay hindi naman siya maiko-consider na makasalanan. Okay? Ang point natin dito, kasi ang definition ng sin, 1 John 3 verse 4, ang definition niya, sin is the transgression of the law. Kaya kung ikaw ay infant, hindi mo pa alam kung ano ang kautusan, kaya hindi ka maiko-consider na makasalanan. Okay? Pero sa paglipas ng panahon, yung isang tao na pinili niya na gawin niya kung ano yung gusto niya, na ito ay hindi sang-ayon doon sa kalooban ng Diyos, siya ay magiging transgressor. Kaya dito sa 1 John 1:10, if we claim we have not sinned, we are lying and calling God a liar, for He says we have sinned. Okay? Kaya doon sa pag-violate o pag-transgress ni Adam and Eve doon sa Garden of Eden, after sin, pay attention, after na ang tao ay magkasala, ay wala na siyang kakayahan by his own power and effort na siya ay makasunod doon sa standard of righteousness o yung tinatawag na Ten Commandments. Kaya kailangan natin ng biyaya o yung grasya. Since we are sinful and holy, we cannot perfectly obey the holy law.
Wala tayong sariling katuwiran o pagsunod sa ating sarili. Okay? Sino ang kailangan natin? But Christ has made a way of escape. Okay? Ang Panginoon ay gumawa ng paraan. He lived on earth in trials and temptation as we have to meet. So, yan po, mga minamahal. Kaya ang ating Panginoon ay, mamaya makikita natin, siya ay nag-o-offer ng kanyang biyaya para sa atin. Supposed to be, ano ang magiging resulta sana kung ang ating Panginoon ay hindi nag-offer o nagbigay ng biyaya o kaloob para sa atin o regalo? Ano sana ang magiging resulta? At ano ang mangyayari sa sangkatauhan? Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Okay? Sa unang bahagi, sa first part, yun sana ang magiging outcome o result o consequence na ang tao ay magkakaroon ng kamatayan. Okay? Ngayon ay ang Diyos doon sa mga napag-aralan natin na plan of salvation, hindi pa nagkakasala ang tao ay nakapanukala na ang ating Panginoong Hesus, kung ang tao ay magkasala, siya ay magkakatawan tao para ang tao ay tubusin, para siya ang maging substitute o kahalili. And that is grace, mga minamahal, para sa atin. At ito daw ay kaloob ng ating Panginoon. Kaya dito sa ikalawang bahagi, kung babasahin natin, but the gift, okay, but the free gift, yan, that is grace, of God is eternal life. Okay, buhay na walang hanggan. Through Jesus Christ, our Lord. Okay, sa panahon ni Eva at Adan, sila ay nag-violate doon sa law of God or doon sa Ten Commandments. Okay, and that is the condition in order for them na manatili doon sa Garden of Eden, walang iba kundi ang obedience. Doon sa kanilang pag-violate ay nag-distrust si Eve doon sa sinabi ng Panginoon, kung ano ang kanyang sinabi, at doon sa divine wisdom of God. Okay? At sa ganung paraan, sila ay nagkasala. At doon sa kalagayan na yon, sana immediately ang tao ay mamamatay. Okay? Doon sa kawalang pag-asa. Pero katulad ng binanggit natin sa mga nakaraan, ay hindi pa nagkakasala ang tao. Yung panukala ng kaligtasan was formulated. Ito po ay nagkaroon na ng tinatawag na kasunduan o tipan ang ama at ang anak na kung ang tao ay magkasala, si Jesus Christ ay magkakatawang tao para ang tao ay tubusin doon sa kasalanan at siya ang maging kahalili. Sa kanya ipapataw ang kasalanan ng buong sanlibutan. Okay, and that is grace. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon sa Ezekiel 33 verse 11? Says unto them, as I live, said the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Walang kasiyahan o kaluguran ng Diyos sa kamatayan ng masama. But that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? Ayaw ng Diyos at walang kasiyahan ng Diyos sa kamatayan ng masama. Ano ba ang ibig sabihin na ang isang tao ay masama? Katulad ng ating i-define kanina, ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. Kung ang tao ay magpapatuloy sa kasalanan, ay siya ay mapapahamak. Pero ayaw ng Diyos na mangyari yon sana, pero dahil nga ang tao ay may kalayaang pumili at tahakin ang landas na gusto niya, yung desisyon na yon o yung pinili ng tao na yon, doon siya nakaka-violate doon sa kautusan ng Diyos. Okay? Doon sa Ten Commandments. Kapag ang pinaluguran niya ay kung ano ang gusto niya, hindi kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya ang panawagan ng Diyos, turn ye
turn ye from your evil ways. Talikuran daw natin o iwanan ang ating evil ways, yung ating mga kagustuhan, yung ating mga daan. Okay? At tayo sumunod sa Panginoon, sundin natin yung Ten Commandments o yung tinatawag na Law of God, 10 utos na ibinigay sa atin na napag-aralan natin doon sa mga nakaraan. Okay? Tingnan natin kung ano ang role o function ng biyaya ng Diyos. Okay? Dito sa Titus 11, for the grace of God, okay, yung grace, it is a unmerited favor, meaning we are not deserving doon sa biyaya na yun, ibinigay ng Diyos. Tingnan natin, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Walang pinipili. Lahat ay inaanyayahan na tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon at i-claim, tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, dito sa Romans 5:8, but God showed His great love for us. In what way, my dear brothers and sisters? For us, by sending Christ to die for us while we were still sinners. Okay? Ito yung aking nabanggit kanina na ibig sabihin ng biyaya ay unmerited favor na nangangahulugan na we are not deserving. Kaya hindi tayo karapat-dapat. Ngunit minahal tayo ng Diyos doon sa kalagayan na hindi tayo karapat-dapat. And that is grace. Okay? Ibig sabihin ay doon sa sitwasyon o doon sa kalagayan na tayo ay makasalanan, ay doon tayo minahal ng ating Panginoon. Okay? Ito ay biyaya. Grace is attribute of God shown to undeserving. Ito ay ugali o karakter ng Diyos na ipinakita sa atin na hindi tayo karapat-dapat, undeserving. We did not seek after it. Hindi ibig sabihin ito ay ating pinagpaguran, but it was sent in search of us. Sino ang lumapit sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hinanap tayo ng Panginoon like a lost sheep. Okay, God rejoiced to bestow this grace upon everyone who hungers for it. To everyone He presents terms of mercy, not because we are worthy, but because we are so utterly unworthy. Yan. Kaya yun yung binabanggit natin. He lived on earth, ang ating Panginoon, amid trials and temptations such as we have to meet. He lived a sinless life. He died for us and now He offers to take our sins. Siya ay namatay para sa atin, binayaran ng ating kasalanan. At ano ang gusto niya? Siya po ay gusto niya na kuhanin, bayaran yung ating kasalanan. And to give us His righteousness. Package deal po yun, mga minamahal. If you give yourselves to Him and accept Him as your Savior, then sinful as your life may have been, for His sake, you are accounted righteous. We are accounted righteous. Then that is also a grace of God na tayo makipag-cooperate sa Kanya kapag tinanggap natin siya bilang ating personal Savior and Lord. And that is the relation or yung ugnayan o yung malapit na ugnayan ng law and grace. Ito ay inseparable, mga minamahal. Kasi may mga kaisipan na dahil we are under grace, ay we are free to do whatever we want to do. Okay, tingnan natin mga minamahal kung tama ba yung kaisipan na yon na isang deception na dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya, ay we are free na gawin natin kung ano ang gusto natin kahit na ito ay paglabag doon sa law of God.
Okay? Napakahalaga na ating bulay-bulayin na hindi nangangahulugan na ang Diyos ay binayaran ng ating kasalanan, ay magpapatuloy tayo. Okay? Yun ang sabi ni Apostle Paul sa Romans 3:31, na do we make void the law because of faith? Huwag na wang mangyari. Yung sabi ng ating apostol, na si Apostle Paul, in connection do sa ating pinag-aaralan, na dahil tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon, ay ibig bang sabihin ay ang tao ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Okay? Okay, tayo ay magpatuloy mga kapatid sa ating pag-aaral. Sa Romans 6:12, let not sin therefore reign your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Okay, after na ang tao ay kilalanin na siya ay nagkasala at nirecognize niya, tinaknowledge niya na siya ay makasalanan, ay hindi na raw dapat maghari pa ang kasalanan sa ating mortal body upang sundin o gawin daw natin yung ating mga kita. Okay? Kaya ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Ang apostol ay binibigyan tayo ng babala to be careful about using the promised gift of grace as an excuse to sin. Okay? Because sin is defined through the law. Ibig sabihin, sin is violation of the law. When Paul tells Christians not to sin, he's basically telling them, keep the law, obey the commandments. Okay? Kaya yung tinatawag na grace ay hindi nagpapahintulot na ang tao ay magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Yung grace na binabanggit dito ay yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang wagas na pag-ibig sa atin, at siya ay nag-o-offer na tayo ay kanyang patatawarin. Bakit? Kasi ang Ten Commandments ay meron siyang limitation. Merong limitation na ang kanyang function ay ipakilala sa tao ang kanyang kasalanan. Romans chapter 7 verse 7. At ang nagsisilbi ito na yung mirror or salamin para makita natin ang ating kapintasan kung saan tayo nakakalabag o sumusuway doon sa 10 utos. Pero walang kapangyarihan ang Ten Commandments na baguhin ang ating buhay. Kaya ang Ten Commandments ay nagtuturo na Jesus o ang law of God, siya ang nagtuturo para puntahan natin si Jesus. Okay? The law is our schoolmaster. Siya ang tagapagturo natin kay Jesus sapagkat siya ang mayroong kapangyarihan para tayo ay makasunod sa kautusan at siya ang makakapagpatawad sa atin sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya yon ang function ng kautusan. Okay, ito yung mababasa natin sa Galatians 3:24. Wherefore the law was our schoolmaster. Ano ba ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, mga minamahal. Sapagkat we cannot obey the law of the Ten Commandments without Jesus in our lives. Okay, kaya ang grace o ang biyaya and the law are not contraries. Hindi sila magkataliwas. Instead, they are powerfully connected. The law, because it can save us, walang kakayahan ng kautusan na tayo iligtas sapagkat ang pwede makapagligtas sa atin ay si Jesus. Okay? Kaya mali yung konsepto na sundin mo ang kautusan para ikaw ay maligtas. How can you follow o obey the law without Jesus? Katulad ng rich young ruler, ang sabi niya, mula sa pagkabata ay sinunod ko na ang kautusan. But it is an assumption na sinunod niya. Pero yung test ni Jesus na ipagbili mo yung tinatangkilik at pamahagi mo sa mga dukha ay hindi niya ginawa. Kaya ito ay nagpapakita na hindi niya nasunod ang kautusan. Okay?
Our problem is to allow Jesus entirely in our lives in order for us to obey the law, not in an obligatory way, but because the law ang kautusan ay naisulat sa ating puso at naging bahagi ng ating pagkatao. Okay, the law because it can save us, show us why we need grace. Grace is not opposed to the law, mga kapatid, mga kaibigan. Our problem was not the law itself, but the eternal death na ito ay magiging resulta ng pag-violate ng tao doon sa kautusan o sa Ten Commandments. Kaya ito ay napakahalaga. Ito po ay hindi magkaiba yung tinatawag na biyaya. And even our obedience, it is also a gift or grace of God. Our participation is to cooperate to our Lord Jesus every moment. Okay, tingnan natin. Romans 6:17. But God be thanked that you were the servant of sin, but you have obeyed from the heart the form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, you become the servant of righteousness. Okay? Yon ang magiging outcome, yon ang magiging resulta na nung tayo ay naging malaya na sa kasalanan, ay ano po ang sabi ng ating Panginoon, tayo ay magiging servant of righteousness. Tayo daw ay magiging yung alipin ng katuwiran. Ibig sabihin, magiging masunuri na tayo doon sa kautusan ng ating Panginoon. Okay? Because yung kautusan ay nasa ating pagkatao na. Okay, yun ang pangako ng ating Panginoon sa Hebrews 8 verse 10 and Hebrews 10 verse 16. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. Sapagat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila magiging Diyos ko. Okay. At sa ganung paraan, and He will cause us to obey the law. After we acknowledge and recognize that we are sinners, ang kaugnay noon ay nangako ang Diyos at iyon ang kanyang tipan na tutuparin sa atin. Siya na ang nangangako doon sa New Covenant. I will put my laws into their mind and write them in your heart. And that way, the law will become a part of our lives. Okay, at sa ganung paraan ay pa-follow natin ito dahil tinanggap natin ang ating Panginoon as our Savior and Lord. Christ changed the heart. He abides in your hearts by faith. He abides in our mind and heart by faith. You are to maintain this connection with Christ by faith and the continual surrender of your will to Him. And so long as you do this, at hanggat ito ay pinahihintulutan natin sa ating buhay, He will work in you to will and to do according to His good pleasure. At sa ganung paraan, katulad ng karanasan ni Apostle Paul, at masasabi natin na ang buhay na ating kinabubuhay ngayon sa laman ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at binigay sa atin ang kanyang buhay. Sa Galatians 2 verse 20. Okay, kaya iyon ang kaugnayan ng biyaya sa kautusan o ng kautusan sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nawa ito ay ating bulay-bulayin. Okay, yung doktrina ng ibang mga denomination na once saved, always saved, kahit na ang tao ay magpatuloy sa kasalanan after natanggapin si Kristo, ito ang evidence na hindi talaga niya tinanggap si Kristo o ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Sabagat kung tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, it will show, makikita ito
sa kanyang buhay. At ito yung palaging napapakinggan na magkakaroon siya ng tunay na pagkapanganak na muli. Mababago ang kanyang buhay at siya ay magiging masunurin doon sa pamantayan ng katuwiran. Walang iba kundi ang pagsunod in a natural way, spontaneously doon sa Ten Commandments o doon sa Law of God. Kaya ang pagpapala ng Diyos ang mapa sa atin sa tanghaling ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa panguna po sa Bible study natin sa tanghali po ito. At nawa po ay marami po ang liwanagan. Ito yung wala pa po tayong ikitang prayer request sa ngayon. Pero pag-pray po natin, Pastor Jess, yung mga relatives po ni Sister Nenita Fernandez. Kilala po na si Nanay Nuning ng Mindoro po. Okay, so pag-pray po natin yung kanyang naiwan. Siya po ay namatay kahapon sa gabi ata ng ating gabi. So, yun po ang sama po natin sa request po natin. At the rest po, general na po. Okay, so pangalan po tayo ni Pastor Jess para po sa ating closing prayer po. Okay, salamat. At tayo po ay dumulog sa Panginoon para sa ating closing prayer. Dakila at makapangyarihan namin Diyos na nasa lukulukan ng biyaya. Sa tanghaling ito, kami ay dumudulog sa iyong banal na harapan. Amin pinupuri, dinadakila at niluluwalhati ang iyong banal na pangalan. At kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong habag at sa iyong biyaya. Tuloy na pinagkakaloob sa amin. At nagpapasalamat din kami sa mensahe na aming napag-aralan kung paano ang kaugnayan ng kautusan sa biyaya. Na ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin upang kami tubusin at ikaw ay maging substitute upang kami magkaroon ng another opportunity and chance na magkaroon muli ng buhay na walang hanggan. Tulungan kami na sa pamamagitan ng iyong biyaya, kapag tinanggap namin na kami ay makasalanan, kami magkaroon ng kapatawaran at kami maging masunurin dahil ibinigay namin ang aming sarili sa inyo, sa kautusan mo. At kami ay lumalapit sa inyo, nilalapit ko po si Brother Manuel Gonzalez, Sister Dolores, na sila ay may karamdaman, kayo po Diyos ang nakakaalam sa kanilang kalagayan. Nawa po ay inyo po silang patnubayan at gabayan sa inyo pong mga kamay, pinagkatagubilin namin sila. Nawa ay magbigyan sila ng kagalingan sa ngayon po sa iyong kalooban. At ganoon din po si Brother Gabriel Gagatam na mayroon din siyang karamdaman o Diyos. Ganoon din po si Sister Iluminado de Leon at si ang mga kapamilya ni Nanay Nenita Fernandez. Nawa ay alawin mo sila ng iyong mga pangako ng iyong salita na sa iyong ikalawang pagdating si Nanay Nuning ay makakasamang mabubuhay upang magmana ng buhay. Ganun din ang mga pangalan na aming nabanggit na may mga karamdaman o Diyos, nawa niyo po silang tulungan. Ganun din po si Brother Hill Bolante. Pagpalain po ang bawat isa sa inyo pong mga kamay ay aming pinagtatagubilin. Mangyari po ang naayon sa iyong kalooban, sila ay mabigyan ng pagkalit. At ganoon din po si Brother Nardo Zuzausa. At kayo po ang nakakabatid ng kanilang kalagayan sa kanilang kalusugan. Pagpalain din po ang programang ito na The Messenger of the North. Ito ay lumawig. Marami pang mga taong mapaabutan at mabigyan ng katotohanan upang sila ay madala sa paanan ng krus. Nawa o Diyos ay matanggap mo po ang aming dalangin at mapatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At po tayo na tuloy yung tapos ating pong programa sa tanghali po ito.
tayo po ay muling kakarinig ng mensahe ng awit para po sa ating buong. Lord my God, when I in awesome wonder consider all thy works thy hands have made, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy heart throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son has sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Maraming salamat po sa mga kapatid po natin na naglalog po ng awit. At salamat din po sa Panginoon na yung pong ginugulo ang kami po ay samahan para po sa ating Bible studies at ang hali pong ito nawang buhat sa ating nabusog, hindi lamang po physical, hindi pa din po sa ating pong spiritual na pagkain. At hindi samahan po kami
sa susunod na linggo sa ating pong Bible study dito po sa Messengers of the Lord. Yung Martes at Webes, alas 12 ng tanghali. Ako po muli ang lingkod, Brother Joel Francis Martin Gonzalez. At nakipagpalain po tayo ng Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen.